Una sa lahat, magandang umaga. How do we deal with people who sin against us? Ano bang gagawin natin sa mga taong nagkasala sa atin? May dalawa po tayong pagpipilian. Please choose. One, style ng mga Pariseo, or number two, style ng ating Panginoong Jesucristo. Let's begin with number one, style ng mga Pariseo. Ano ang ginawa nila sa babaeng nahuli na nakikiapid? Sila'y mapanghusga. Hindi tama ang kanilang ginawa sa babae na nahuling nakikiapid. Oo, may kasalanan ang babae. Nakiapid. Pero ang kanilang pagtrato ay napakasalbahe, napakabastos at walang respeto sa dignidad ng babae. Ano ang ating ebidensya? Anong sinabi ng mga Pariseo kay Jesus? Guro, itong babae ay nahuli sa aktwal na paggawa ng kasalanan. Nahuli sa aktwal na paggawa ng pakikiapid. Di ba adultery is done in private? Di ba hindi public? Walang gumagawa ng pakikiapid sa gitna ng kalsada na maraming tao. Hindi. Kaya nga nagtatago para hindi mahuli. Private. Pero bakit sinabi ng mga Pariseo na huli sa aktwal na paggawa ng kasalanan? Alam niyo anong sagot? Tingnan niyo ko. Nanilip sila. Bastos. Nanilip. Binantayan talaga nila ang babae na mahuli sa akto. Walang respeto. Kahit makasalanan, binigyan sana nila kahit konting respeto lang. Pero wala. Pangalawa, ginawa, pinatayo ang babae sa harap ng maraming tao upang ipahiya. Malandi itong babaeng to. Grabe. Pangatlong ginawa, hindi lang sapat na ipahiya. Gusto ring patayin. Ayon sa kautusan ni Moises, papatayin ang mga babaeng ganito. Grabe, no? Plus, gusto pa nila itrap si Jesus, ipitin si Jesus, kasi alam nila lahat ng isasagot yes or no ni Jesus mali at magagamit ito laban sa kanya. Anong tanong nila? Guro, anong masasabi mo? Itong babae nahuli sa akto ng pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, papatayin siya. Anong masasabi mo? Kung sinabi ni Jesus, batuhin ang babae, sasabihin ng mga Pariseo, aha, sumasalungat sa tinuturo mong awa at pag-ibig, ha? Kung sabihin naman ni Jesus, huwag batuhin, patawarin, sasabihin naman ng mga Pariseo, aha, sumasalungat ka sa kautusan ni Moises. Kasi kautusan yan dapat batuhin So, no win si Jesus. Kahit anong isasagot niya. At dito natin makikita ang ginawa ni Jesus. Yes, hindi niya kinonsinte ang babae sa kanyang kasalanan. Hindi rin niya kinonsinte
ang mga Pariseo sa kanilang pagiging bastos at walang respeto. Pero, makinig po, ito na ang mensahe. Pero, hindi niya binastos ang babae, hindi niya binastos ang mga Pariseo, hindi niya hinahiya. Pwede sana. Pwede sana niyang ipahiya ang mga Pariseo. Pwede niyang ipagsigawan kasi anak siya ng Diyos. Alam niya ang mga kasalanan ng mga Pariseo. Pwede niyang ipahiya. Pwede niyang isa-isahin ang bawat kasalanan sa harap ng mga tao. Alam niyo ba, ito, mga hipokrito tong mga relihiyosong to, mga plastic. Pwede sanang sabihin ni Jesus. Pero wala, di niya sinabi. Anong sinabi niya? Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa babae. Pinadama ni Jesus sa mga Pariseo ang kasalanan nila, pero hindi niya sila ipinahiya. Kaya tahimik silang umalis. Bastos sila, yes. Pero hindi sila binastos ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus, very safe. Kung sino ang walang kasalanan ay siyang unang bumato sa babae. Pwede rin ipahiya ni Jesus ang babae. Pwede niyang sipain. Ang landi mong babae ka, malandi ka. Pwede niyang sigawan, pagalitan. Pero hindi. Di niya pinahiya, di niya binastos. Anong sinabi ni Jesus sa babae? Babae, nagkasala ka talaga. Mali yung ginawa mo. Pero humayo ka. Hindi kita parurusahan. Umalis ka na. Huwag mo nang ulitin yun, ha? Perfect. In short, gusto ni Jesus na magbago ang tao, pero hindi sa paraang nakakasira ng dangal ng tao. Tanong ko sa lahat, sige na, tayo na, para sa atin na. Tayo kaya, kapag may nagkasala sa atin, ano ang ginagawa natin? Letter A, kagaya ba ng mga Pariseo na bastos, pinapahiya natin ang mga nagkasala? Uso ngayon, pinupost sa Facebook. Pinapahiya talaga. As in, minsan nga, yung nasa office o eskwelahan, pinapahiya natin yung nagkasala. Maraming tao nakakita at nakarinig, pinapahiya natin ang mga nagkasala. Di ba? Kagaya ba tayo ng mga Pariseo na bastos at walang respeto? Or, letter B, kagaya ba tayo kay Jesus na yes, pinapakita ang pagkakamali, pero may paggalang pa rin sa dignidad ng tao? Sana all. I will repeat. Pinapakita na nagkamali ang tao, pero may paggalang pa rin sa dignidad at dangal ng tao. Kung gusto nating itama ang isang tao, please, itama natin. Kasi mga propeta, trabaho natin yan. Kristiyano tayo, to correct people, that's our job. Pero, huwag nating ipahiya. Mag-iwan tayo kahit konting respeto sa dignidad ng tao. Okay? In English, condemn the sin, not the sinner. Yes? Condemn the sin, not the sinner.